kababayan sa Pilipinas. Kaway-kawat naman po dyan. Naririnig po? Hallelujah. Hallelujah. So, alam po natin na nandito pa po tayo sa 2026. Bagong taon pa po. And, bago po tayo mag-umpisa, samahan niyo muna po ako sa may panalangin. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa araw nito na binigay mo po sa amin upang kami po ay sama-sama magburi at magsamba sa ating pangalan. Salamat o Diyos at binigyan mo kami ng kalakasan upang kami po ay mag-aral ng iyong mga salita. Salamat o Diyos sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at bigyan mo po kami ng tunay na pangunawa sa bawat insaheng nilibigay mo sa amin sa araw na ito. Ikaw ang tamang po at mapapurihan at magtaas sa aming buhay. Salamat o Diyos, samahan po kami. Santo Espiritu mo, ikaw po ang magkain sa amin, ikaw po ang pupuro sa amin. Salamat o Diyos, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Hallelujah. So, ang ating pong pag-aaralan, mga kapatid, sa araw na ito ay ang tunay na the perfect plan of God sa atin po sa taong ito. Tayo po ba ay may mga plano sa buhay? Wala ang magandang layunin ng Panginoon po sa ating buhay. Amen? Kaya po, atin pong tunghayanan kung bawat isa po sa atin, alam ko may mga plano po tayo. Plano po ba natin manatili na lang sa loob ng tiitan? O gusto po natin lumutang makalaya at makilala pag nanguho ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya po, tignan po natin kung ano po ang plano ng Panginoon po sa ating buhay. Buksan po natin sa Jeremiah chapter 29, verse 11. Jeremiah 29, verse 11. Sabi po dito, alam ko kung paano po tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan niyo at hindi sa kasamaan ninyo, at plano ko para sa bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. So makita po natin na sa kanya pong salita ay meron pong tatlo na plano ng Panginoon po para sa ating buhay. Amen? Ang sabi niya po dyan ay plano para sa ikabubuti ninyo at hindi sa ikasasama ninyo. Yan po ang number 1. So hindi po tayo binigyan ng ang layunin ng Panginoon sa atin ay bigyan po tayo ng ikabubuti natin. Amen? At hindi po tayo magkasama. Hallelujah? So tignan pa natin kung ano po yung ikabubuti natin na sinasabi po ng ating Panginoon. Dahil po, kung nasa presensya po tayo ng Panginoon ay hindi niya po tayo hahayaan na malugmok kung saan man tayo mapasama. Dahil ang gusto po ng ating Panginoon ay lagi po tayong nasa mabuti. Amen? So, tignan natin kung ano po ang gusto ng Panginoon na ikabubuti at hindi sa ikasasama natin. Amen? Buksan po natin ang ating Bible sa Philippians chapter 4, verse 19. Ano po ang sinasabi niya? At dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kanyang banal niya. Hallelujah! So, ibibigay ng ating Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Amen? Kaya po, ipinapangako nito na matutugunan ng Diyos
ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Hindi ayon sa kanilang gusto, hindi ayon ng ating mga gusto, kundi ayon sa kanyang dakilang kayamanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nang tinanggap po natin ang ating mahal Panginoong Jesus sa ating buhay, ay isa pong napakalaking kayamanan, mga kapatid, na ito po ay nasa ating buhay. Amen? Napakalaki pong kayamanan na tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Sino po ang tumanggap na sa ating mahal na Panginoong Jesus? Pakitaas po ang ating kamay sa mga tumanggap na po sa ating mahal na Panginoong Jesus. Kung ikaw ay sa mga tumanggap po, hallelujah! So marami pa po sa atin na hindi pa tumanggap sa ating mahal na Panginoong Jesus. So, ibig sabihin po, sa mga hindi pa tumanggap, sinasabi ko po sa inyo ngayon, mga kapatid, na ang pinakamalaking kayamanan po na pinapangako ng ating mahal na Panginoon ay ang pagtanggap sa ating Panginoon Jesus. Hallelujah! Sa mga tumanggap, magpatuloy pa tayo, mga kapatid, sapagkat ang salita niya ay hindi po nababago. Amen? At kung ang tanong mo, kapatid, ay ipagpatuloy mo para ikaw ay lubusang makalaya. Amen? Yan po ang dakilang kayamanan na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon. Kaya po, sapat po na pangako ng ating Panginoon sa Proverbs chapter 10 verse 22. Ang sabi niya po dyan, ang pagpapala ng Panginoon ay magpapayaman at hindi na ito nakadagdagan ng anumang panangkuhan. Amen? Hallelujah! Kaya po, ang Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinadagdagan ng anumang panangkuhan sa atin. Kung ikaw ay may peace sa iyong kalooban, ay napakalaki ng kayamanan para sa atin kaysa yung mga maraming na-encounter sa buhay ng mga isa. Amen? Ibig sabihin, ang kayamanan galing sa biyaya ng Diyos ay hindi nagdadala ng sakit, o hindi tayo po nagkakasakit, ng pagod, o kaya lungkot, hindi tayo nalulungkot. At doon po yung contentment natin. Na kahit anuman po yung na-encounter natin, na andyan po yung peace sa ating puso, sa ating isipan, wala tayong inaalala na hindi balik. Diba? Minsan, tiniisip natin ang mga problema. Hayaan natin ang problema ang mag-isip sa atin. Amen? Kaya po, yan, wala pong lungkot. Taliwas sa kayamanan na kukuha sa maling paraan. Kung gumagawa po tayo ng maling paraan, meron po bang masaya? Wala. Hindi po ba? Walang masaya na gumagawa ng masamang paraan. Laging may guilty sa isipan. Laging binabagabag ng kanyang konsensya dahil nakagawa siya na hindi tama. Amen? Kaya po, ang biyaya at lalunin ng Panginoon sa atin ay hindi tayo mapasama, kundi bibigyan niya po tayo ng kapayapaan sa buhay. So, ano po ang kadamatang biyaya na galing sa Panginoon? Ano po yun? Ang ating buhay ay malaki pong biyaya. Kung ikaw ay nagising, nabuhay pa, ay napakalaking biyaya na po iyon. Kung ikaw ay malakas pa at nakita mo pa ang liwanag pagkagising mo, ay isa pong malaking biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Ano ba po ang yung kalusugan po natin? Our emotion, wala na tayong, hindi na tayo nag-depress. Wala na tayong iniisip na masama ang loob ko. Lahat ay at peace. Wala ka nang inaalala pa.
Amen? Meron kang kagalakan sa puso. Na sa bawat pagbangon mo sa umaga, ikaw ay masigla, ikaw ay masaya, ikaw ay nalusog, malakas, at magagawa ang lahat na pwede mong gawin sa araw na ito. Yan po ay isang kayamanan na biyaya po ng ating Panginoon po sa atin. Amen? Meron kang calm na hindi kayong basta na lang nagagalit na walang dahil. O nakaka-high blood ka na kunting bagay mo ay nakaka-high blood ka na. No? Hindi po yun. Dahil ang gusto po ng Panginoon ay magkaroon po tayo ng kayamanan na galing sa Kanya. Amen? So yan po ang ating number 1 na plano o pangako o layunin ng ating Panginoon sa ating buhay. Okay? Pangalawa po, planong magbibigay sa inyo ng pag-asa. O sino ang walang pag-asa dyan? Siguro isip natin, ang tagal ko na Lord, dito sa loob ng kulungan. Naiinip na ako. Wala na at akong pag-asa na lumabas. Mga kapatid, ito po, planong magbibigay sa inyo ng pag-asa, sabi ng ating Panginoon. So meron pa rin kasama po sa magandang plano, magandang layunin ng Panginoon sa ating buhay. Okay, tingnan mo natin ang plano na ibibigay sa atin ng Panginoon na pag-asa. Deuteronomy chapter 28, verse 11. Okay, tignan po natin. Pagpapalain kayo ng Panginoon, doon sa lupain ipinangako niya sa inyong mga ninuno na ibibigay sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak, mga hayop, at ang inyong ani. Okay? So, ang sabi ng ating Panginoon, pagpapalain kayo ng Panginoon doon sa lupain ipinangako niya sa inyo mga ninuno na ibibigay sa inyo. So, ibig po sabihin mga kapatid, hindi po habang buhay na kayo po ay nasa loob ng tiikan. Dahil meron po ipinangako ng Panginoon na lupain para sa inyo. Dahil sabi niya, pasasaganain niya sa lahat ng bagay na sa inyong paglabas, pasasaganain niya ang inyong buhay doon sa kanyang ipinangako. Amen? At ipinangako pa niya na pararamihin niya ang iyong anak. Hindi literal na anak ang ibig kong sabihin ng ating Panginoon. Dahil gagamitin din kayo ng Panginoon sa inyong paglabas na ipamahagi ang natutunan ninyo sa bawat gawain na lagi natin ginagawa. Dahil gagamitin kayo ng ating Panginoon na ibahagi ang kanyang pagmamahal upang malaman din ng mga nasa labas sa iyong pamilya, sa iyong mga kapatiran, sa iyong mga kapitbahay o sa komunidad kung nasaan ka na iyan ang ipinangako ng Panginoon sa iyong buhay na ikaw ay palayain upang ideklara o sabihin sa lahat ang ginawa ng kabutihan ng Panginoon sa iyong buhay. Merong ipinangako ng Panginoon at ikaw ay pagpapalain. Hindi po literal na anak ang sinasabi ng ating Panginoon, kundi sa spiritual ikaw ay magkakaroon ng anak. Kung ano ang tinanggap mo, tatanggapin din ng iyong aakayin paglabas mo. Dahil ikaw ang buhay na witness ng kabutihan ng Panginoon. Hallelujah! Tingnan po. At ang sabi niya, pasasaganain ang anin ng iyong bukilid. Hindi ka po magkukulang. Hindi ka po magkukulang, kapatid, sapagkat ang Panginoon ay laging nasa iyo. Lahat ng
trabaho ng iyong kamay ay pagpapalain ng Panginoon. Hallelujah! Kaya po, ang sabi niya dyan, napasasaganain ang ani ng iyong bukirin. Bawat trabaho na iyong hahawakan ay pagpapalain ng Panginoon at hindi ka magbukulang. Hallelujah! Dahil alam ng Panginoon ang pangangailangan ng bawat isa sa ating lahat. Kaya ang sinabi niya nga ay pasasaganain. Hindi niya po tayo iiwanan dahil yan po ang pangako ng ating Panginoon. Yan po ang isang pag-asa na atin pong titignan sa hinaharap na kahit po tayo ay nasa loob ng piitan. No? I-imagine natin, we're looking forward yung pag-asa na ipinangako po ng ating Panginoon na hindi tayo dito lang na manatili sa loob. Dahil meron pong inilaan ng Panginoon na lupain o na lugar sa labas upang ipahayag ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Hallelujah! Kaya yan po, wag po tayong mawalan ng pag-asa kahit Lord, ilang taon na ako dito. Bigyan mo ako ng kalayaan na makalabas. Nasa ating pong pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Yung ating faith, yung ating pananampalataya, yung ating desire, yung ating kagustuhan, i-desire po natin mga kapatid na anuman ang sitwasyon ng bawat isa, anuman ang kaso, God is our justice. Bibigyan niya po tayo at yun po ang ating kahilingan. Dahil meron po tayong tinitignan sa hinaharap na pangako ng Panginoon sa atin. God has given us the hope to declare His goodness and His faithfulness in our life. Mga kapatid. Kaya sa kanyang salita ay isinasabi at ang kanyang pagpapala ay hindi lang po sa atin, kahit sa ating pamilya. Kung magbigay po ng pagpapala ang ating Panginoon, pagpapalain niya po isang package din. Amen? So, magpasalamat po tayo dahil binigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon ng ganito. Isa pong kayamanan ito na ibinabahagi sa atin ang salita ng Diyos upang mabago ang ating pananaw, ang ating desisyon, mabigyan po ng tamang direction po ang ating buhay. Hallelujah! Kaya po mga kapatid, huwag po tayong mainip. Bawat isa po sa atin, alam ko na naiinip yung iba na gusto nang lumabas at makasama ang pamilya. At ito po, mga kapatid, ang sinasabi ko sa inyo. Ang ating desire na hinihingiling sa ating Panginoon ay wag po natin kalimutan. Kung ano po ang tinanggap natin sa Panginoon, ibahagi natin. At yan ang magiging anak ko sa labas. Spiritual na anak. At malulugod po ang Panginoon sa iyong buhay at lubusan kang pagpapalain ng sobra-sobra. Hallelujah! Kaway dyan mga kapatid, naiintindihan po natin. Hayaan, sa mga hindi po tumanggap, ay malaking kayamanan at narinig mo rin ngayon ang salita ng Panginoon. At dapat, aksyonan po natin. Dahil po, ang sabi, faith without action is dead. Okay? Kung ikaw po ay nananampalataya kay Yesu Kristo, dapat aksyonan mo. Hallelujah! So, ang pangatlo, yung kinabukasan. Yung kinabukasan po na ipinangako ng ating Panginoon. Sabi niya, bibigyan ka ng magandang kinabukasan. Ulit po ba? Sino pa ang gusto ng magandang kinabukasan?
Minsan po, pag tayo po ay nagpaplano, maganda sa una, pero pagdating sa huli, wala pong nangyayari. Amen? Dahil mas maganda po ang plano at layunin ng Panginoon sa ating buhay. Kaysa po sa atin. Dahil nasa flesh pa po tayo, we are still in the flesh. Nagkakamali po tayo. Bawat isa po sa atin ay nagkakamali. Pero magpasalamat po tayo. Dahil ang pangako po ng Panginoon ay isa sa katuparan niya sa takdang panahon. Dahil alam po natin na ang isang oras ay 1,000 years na equivalent sa Panginoon. Kaya, pag po tayo mainig, marami pa po kung pagkakataon, ang gawin lang po natin ay sumunod kung ano naman po ang tagubilin ng Panginoon. Bakit po meron magandang kinabukasan na inilalaan para sa atin? Tingnan po natin sa Ephesians chapter 2 verse 10. Kung ano po ang kanyang sinasabi? Bakit tayo ay may nakalakang magandang kinabukasan? Okay? Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Okay? Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Nung tinanggap natin ang ating mahal na Panginoong Jesus sa ating buhay, mga kapatid, ipakita natin na tayo ay nabago. Dahil po, kung sinasabi po natin na nasa akin na ang Panginoong Jesus, dapat po matransform tayo. Mapalitan yung dating old na gawain. Amen? Dapat po makita sa atin. Dahil ang kanya pong salita ay tayo po ang buhay na letra ng ating buhay. Ang ating aksyon, ang ating pananalita, ang ating pag-iisip ay dapat nakaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Makikita po yan. Kahit hindi ka nagsasalita, kapatid, alam ng kapwa mo na ikaw ay nabago na. Dahil ang ating sarili ay nakikita na. Yung action natin, the way we talk to someone, yung ating pananalita, nabago na, hindi na butangera na kagaya ng sinasabi natin nung tayo ay hindi pa tumanggap kay Kristo. Ang ating bunganga o ang ating pananalita ay masyadong mataas, mayabang, na walang sinasanto. Pero nang tinanggap natin ang Panginoong Jesus, ipakikita natin mga kapatid na tayo ay nabago na. Para pakita po natin ang sinasabi ng Panginoon na magandang kinabukasan. Amen? Dahil kung hindi po natin yan gagawin, wala po tayong makikita ng kinabukasan kung hindi po sa iba po tayo mapupunta. Dahil alam po na nilikha tayo ng Diyos at sa pagkikipag-isa natin. Okay? So nakipag-isa po tayo kay Kristo na tinanggap po natin siya. Okay? Para mabigyan po tayo ng bagong buhay. Magbabago po tayo. Paano mo sabihin, kapatid, na nabago ka kung hindi makita sa iyo? Amen? Paano mo sabihin na, tinanggap lang ka ng Jesus? Alam ko na yan. Narinig ko na yan. Yes. Every day, o every week, na nakikinig po tayo ng salita ng Panginoon. Kung totoo ko na napapakinggan mo at nauunawaan ang salita ng Diyos na lagi po na ibabahagi, dapat po makita sa ating buhay. Amen? Dahil yan po ang gusto ng Panginoon sa ating buhay. Nang mula pa noon,
Yan po ang ninanais. At kayo po ay mapabuti at magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Yan po ang magandang kinabukasan na ipinapangako po ng Panginoon sa atin. Amen? Isa pa po, Romans 8:28. Wala na sinabi. Okay, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. See? So, tinawag po tayo dahil sa Kanyang layunin. Layunin ng ating Panginoon na tayo po ay mapabuti. Amen? Kaya po, mga kapatid, magpasalamat po tayo dahil binigyan po tayo ng pagkakataon na malaman yung plano ng Panginoon sa atin. Dahil kung tayo pa nagpaplano pa sa ating sarili ay hindi po naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Lahat po ng ating plano ay pangipalpa. Pero ang Panginoon po na magbigay po ng plano sa ating buhay ay napakaganda. Napakaganda po ng layunin ng Panginoon po sa ating lahat, mga kapatid. Kaya, tatandaan po natin, no? Na ang ikabubuti natin, ang plano ng Panginoon sa atin ay ang ikabubuti natin at hindi ang ikasasama po natin. Amen? At yung kanyang plano magbibigay sa atin ng pag-asa at ang magandang kinabukasan. Kawan-kawan dyan, mga kapatid, naintindihan po natin. Hallelujah! So sa mga hindi pa po tumanggap sa ating Panginoong Jesus, tayo po ay magpasalamat sa araw na ito po dahil nabigyan po tayo ng pagkakataon na pangapakinggan ang sa kanyang salita. At ito po ay magbibigay sa atin ng kalakasan upang magpatuloy po tayo. Huwag po tayong mainip, mga kapatid, dahil itong taong ito, bawat isa sa atin at bawat isa po sa inyo ay ang sure na meron pong makakalaya sa itinakda ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Hallelujah! Gusto ko pong, ito po ang ating mensahe ngayon sa araw na ito at sa mga hindi po tumanggap sa Panginoong Jesus. Gusto ko pong tumayo at inaanyayahan ko at gusto ko pong kayong ipanalangin. Sa mga hindi pa po tumanggap sa Panginoong Jesus, pwede pong tumayo. Mga kapatid, sino pa hindi tumanggap sa ating Panginoong Jesus? Sa mga hindi pa po tumanggap sa ating Panginoong Jesus, maaari pong tumayo at tayo po ay manalangin. Sa mga hindi pa po tumanggap, tumaas po. Salamat. Itaas po natin ang ating mga kamay at sundan niyo po itong panalangin. Taas ating kamay bilang pagsurrender po sa ating Panginoon. Sundan niyo po itong ating panalangin bilang iyong sariling panalangin. Hallelujah. Panginoong Jesus, marami pong salamat. Dahil ngayon po napakinggan ko ang iyong salita. Gusto ko pong tanggapin kita sa araw na ito bilang aking Diyos at tagapagligtas. Patawarin mo ako, Panginoon, sa mga nagawa kong kasalanan. Gusto ko kung ikaw ang mamuhay sa aking buhay. At dalangin ko, Diyos, na isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At mula sa oras na ito, ikaw ang mag-guide sa akin, ng aking pamilya, at tuloy ako magsibuhay sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na salita. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aking Panginoon Jesus. Amen. At tayo po ay manalangin. Maraming pong salamat, O Diyos,
po ang iyong salita. Salamat sa buhay ng aming mga kapatiran na tumanggap sa iyo sa oras na ito. Dalangin ko, Diyos, na ikaw po ang patuloy na kumilos sa kanilang buhay. Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran na dati na po nakatanggap sa iyo. Ikaw po ang patuloy na bumabay sa kanila, bigyan po ng kaliwanagan ang puso at isipan ng bawat isa. Panginoon, upang sa ganun po, sa pangako sa amin na mabigyan po kami ng magandang kinabukasan sa iyo at sa lubusang paglalaya ng bawat isa po sa aming mga kapatiran ay ikaw po ang patuloy na bumabay sa bawat isa. Salamat po Diyos sa iyong salita. Pagpalain po ang bawat isa po sa amin at ganun din po sa salita na kanilang napakinig sa oras na ito. Ikaw po ang maitaas at mapapulihan. Salamat po Diyos. Ito po ang aming samot na ngayon sa pagtamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. God bless everyone. Yan, palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po, Pastora Silvia, sa iyong naibahagi sa amin sa umagang ito.